Ang message sa kuning giuluhan og prepare to meet thy God. Andam na batang nga mo sugat si Ginoo. Hinumdum magud ko atong mga video ang tanaw ba sa diha sa YouTube nga samtang nagsimba sila nagbalik ang Ginoo. Kamulog nilang simba may igsoon, nag-rapture. Ang uban nangabilin, apil pa gani ang pastor na bilin. Pagka makaluluoy may igsoon no, ang pastor na apil og kabilin. Nanghilat na lang yung taon sila tungod sa taguol nga wa sila maapil sa rapture. Pinimigson kung atong basahon ang chapter 15 ining 1 Corinthians speaks about the rapture of the church. Mo ni ang pagbayaw sa iglesia mga igsoon. O ang ako yung pagampo nga wa gi mabilin sa ato mga igsoon. Kasi Jesus nagisgot mong good Jesus nga dunay mag-uma nga duha, ang isa nabilin, ang isa gibayaw. Ang realidad mga igsoon doon na dyan yung mga bilin. O nanginaot ko dili unta ko sa taana. Amen. Kay naamang yun ang impierno, naapod ang langit. Pero atong paningkamutan nga dili ta mo impierno may igsoon. Amen ba? Kay basin mingon ta nga kung pantira kayo ta sa atong pag-alagad sa Ginoo, asure naman gud ko. May igsoon kita ra man gud ang Ginoo minihibalo na. Muna, the moment nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo may igsoon, dili na to patig-ahon atong kasing-kasing. Kaya dili gusto, dili mahimuot ang Ginoo na may igsoon. Oh. Kaya ang pulong sa Ginoo intended na para gid sa ato tanan, dili ra gid na para sa isa ka tawo. So para gid na una gid sa ako O muna may igsoon ngano nga agresibo ko mosulti sa pulong sa Ginoo. Tungod kay konbensido ko sa akong gisulti. Wala ko na makak, wala ko patisoy sa mga tao, mga politiko ba. Dili na, may igsoon. Dili ko gusto, ngayon nagbalik sa Ginoo, bilin ko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kay sayang kayo ang atong pagsigig simba ang yang tumoy di ay bilin ng hapon sa rapture. Ngayon nahidayon patikan na din tag 666 na dili magita papatek ang hebuluman ta nga umapatikan ta dili na gid ta maluwas napatay second chance may igsoon. Ug dili mangaling una mangaling dili ma-appeal sa rapture sa ato. Ayaw gid mo pagpapatik og 666. Pag magpamartir mo, magpakamatay mo sa inyong pagtuo sa Ginoo. O kana ang kamatayan, sakit-sakit yun. O muna nga, dili man ta gusto nga ma-appeal ana. Dili ta gusto nga matatakan sa 666. Gusto man ta nga ma-appeal gid sa rapture. Muna nga mga lagat sa Ginoo. Matod pa sa 58. Ingon diha, busa maigsoon, paniwaan ninyo ang pagkugi. Dili mo akong ibasa. Busa, mga minahal ko igsuon, tindog kamo nga ligon og dili makarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Anong dili makawang may igsuon? Tungod kay ang atong padulungan langit. Sayang makawang kung atong padulungan yuta lang may igsuon. Pero langit man ang atong padulungan mo na nga dili makawang may igsoon. Sa kanunay ta magkugit as pag-alagad sa Ginoo. Dili ta magliya-liya sa pag-alagad sa Ginoo may igsoon. Dili na to paminawon ng mga negatibo nga mga pagbati, negatibo nga huna. Kaya abi ni may igsoon kung paminawon nato o ako lang maminaw ko negatibo na huna, dili na yung ko kawalid diri ba? Kay gusto jud ko mo apil seminar. Atos Cagayan. Ana nga seminar gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules pero pre tanan. Muna akong biliban ini nga grupuha may igsoon. Kay kon tinuod gid sila nga
mga mensaheros Ginoo kay dili man sila manguliktag kwarta sa nagseminar. Ibutang pa ka sa hotel, bugnaw kaayo, pakanon pa ka, paisnakon pa ka, pritihan pa ka. Ang imo na lang yun, ang imo na lang yung kahago pag adto dito. Nga dili pagid kamo adto. Wala man ko kakitag inana nga mga grupo maigsuon. Okay, dili tanan nga Kristohanon hayahay maigsuon. Nangita tag mga ministry nga may mga sponsor, mga tao nga nagpagamit sa Ginoo. Kaya dili sila makakwalis pulong sa Ginoo pero gamiton sila sa pagpadalag kwarta aron nga mawali ang pulong sa Ginoo. So mali, prepare to meet my God. So ang unang question, it's a personal question. Are you ready for the coming of the Lord? Hallelujah. Ready kita may igsoon. Kinanaba ko ng monkey fox, basta mo maabot ko ng matakda ka na mayong mamatay tato ko sa langit. Hallelujah. Kaysa, paingon lang hapon ta dito sa purgatorio na mayong naipay purgatorio. Mawala ba yun sa Biblia? May purgatorio, pero ang purgatorio, adiha. Kay purgahon yung kada na, basig na yung mga bitok sa mga pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. So manan, prepare to meet the God. Una, migson nga, andamon nato atong kaugalingon sa pag-sugat sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Kaya ba ng mga asawa, gikan sa laing nasod, kanya mulis Pilipinas, ingon, bakit sila makabok niya ang dala? Grabe, gini mo ka-excited yun. Gini, musa pa baka mo abot, taligan, oy, nagsuwatan ako din mo. Grabe na ko excited ra, unsa kay sulod na ng imong mga package. Ilan na maigsoon ang excitement dapat sa Kristohanon. Nato nga nangalagad sa mga excited kahit ang mabalik ng Ginoo. Amin ba? Dilitan mahadlok. Kasi mo nga, agoy, para bagyod ko na andam. Na, dili, yun na, maayong igsuon. Muna ang imo ng Ginoo, nga kinahanglan mangandam ta sa diha sa pagbalik sa Ginoo igsuon. Sa mga butang atong i-consider may igsuon sa kinay pagpangandam no sa pagbalik sa Ginoo. Nagingon din sa chapter 15 verse 35 to 36 may igsuon. Intas binisaya para maklaro. Nagayon din is 35. Apan aduna ng utanang saon man pagkabanaw sa mga patay. Unsa man lawasa ang ilang mangkon. Verse 36, mga buang-buang, inig pugas ninyo binhi, dili kini moturok, gawas kon mamatay una kini. O inig pugas ninyo, dili hingkod na ang tanom. Ang inyong ipugas kundi liso o bini lamang sama sa trigo o gubanta. Sa inyong manhimigsuon, yung pagani siya, buang-buang ko no, matutbang nagsulat. So, ingon siya, inig pugas niyo bini, dili kini muturok, gawas kon kini mamatay una. So, ang buti pasabot, naghisgot si Pablo ani og kamatayon migsuon. Ang usa ka binhi kinahanglan sa agad kuno siyang mamatay ang tuod nga siya moturok. So dunay process ana migson mo na nga dili pwede nga magtanom ka sa usa ka binhi nga kanang dili pa si moagi og himuon mo binhi di kay humay manggaling imos ana siyang ibinhi gud siya mo ibuwad sa nimo patyon sa nimo siya aron mahimo siya aron moturok siya migsuon. So, ang bote pasabot din himigsoon, ang unang butang na atong i-consider, aron ta ma-appeal sa pagbalik sa Ginoo is we have to live a mortified life. Ang ganyan din himigsoon, isa man ang word nga mortify, no? At lang explain para makuha na to ang idea. Ang word nga mortify means to subdue the body of its needs and desires by self-denial or discipline.
Ang word nga mortify mo kanina ang pagdaog o pagbuntog sa atong tinguha ng unod-non. Pinaagi sa dumili sa atong kaugalingon o pinaagi sa pagdisiplina. So, makita nato din hinigsoon sa Colossus chapter 3. Welcome sa Dr. Gundon, Brother Gundon, welcome sa buluhatong sa simbahan sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Colossus migsoon, akong basahon. Tres. Bisaya, dinhinay term dinhi akong gigamit migsoon para pa-explain sa point. Verse 5. Sa verse 5, nagyan diha, busa patya ninyo ang makaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa walayong pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailigon, ug kahakog nga mga usa kapagi sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Kanang word nga patya, ang English version na si mortify. Iyo diha, mortify, therefore, mortify. So, ang word mortify mo ni ang pagpatay mo ni din hiniingon si Paul nga kinahanglan nga ang usa ka binhi patyon sa una siya aron siya mutubo. So diha sa dinhian sa langit med sa kinahanglan patyon sa natong atong unod-non nga tinguha sa kinabuhi. So una nga butang unsa may atong patyon kining word dinhi. So gamito na to ang English version migsoon. Ang King James dinhi sa atong gibasa sa Colossians chapter 3 verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So, sa kuno ang atong ipatyon nga igsoon nga membro sa atong lawas una sa tanan una-una gini fornication nga igsoon. Mana nga inahanglan nga mahibaluta nga kining pagkagilawas di gid kabuton sa Ginoo. So what is mean by mortification sa ato nga kuan maigsoon sa ato nga dictionary. Ato lang para makuha na to ang meaning. Ibasig wa ta kasabutan eh. Bisaya pa na pagkilawas fornication, a sexual intercourse between two people not married to each other. Basta dili ganit ninyo, nga naghimo mo anang mabutanga, matutpas pulong si Ginoo, wala mo iluna sa ginhanan sa Dios. Matutpas Corinthians. Manang ibutang ginato na sa mga hunahuna, kaya basta inigbalik sa Ginoo, mabilin ka, tungod ka na ataan ang himtang migso. Dili na ko manubag ana, kana hibalo na ta ana migsoon. So number 1 is atong i-mortify kani fornication nga igsoon. No, labi na sa mga unmarried nga mga batanon, wala nang minyo, nag-ipon-ipon niya, wala nakasal, pakasal na gid mo para di mo ma-charge ani fornication. Kay kon di mo magpakasal, kanunay gid mo anis maigo gid mo sa fornication igsoon. Kay matud para sa Biblia walay makighilawason nga makasulod sa ganarian sa Dios. Hallelujah. Ikaduha, kaning dinhi sa ikaduha migsoon sa uncleanness. Binisaya pa kahugawan, di ba? Sa meaning sa uncleanness, in the Bible, uncleanness means to be defiled, polluted, unhealthy, or unfit. And it refers to food that are unfit, defilement of religious character and moral and spiritual impurity. The word defilement describes as sinful and unfit condition.
Kung atong basahon na igsoon, ang kining uncleanness, anong defile, nabulingan siya, o napulyot po siya. Maraming gahapon na ugod sa atong terminolohiya. Pero sa English, daghan lang. Pero diha sa Isaiah, akong basahan sa Isaiah chapter 6, verse 5, Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For mine eyes have seen the King of the Lord of hosts. Matod pa ni Isaiah may igsoon, alaot ako, tungod kay ako nga tao nga hugaw o ngabil. O nagapuy ako diha taliwala sa mga tao nga hugaw og mga ngabil. Igsoon, basin mo ka nga, ako tutbas, hugaw o ngabil. Dininabot pasabot may igsoon. Kanang mga tao nga hugaw og mga ngabil, kanang mga lawayan nga mga tao, mununglo sa lang isikataw, manghimaraot sa lang isikataw, manang bantayan po nato atong baba mga igsoon. Manang bisag unsa data kat dapat bisag unsa ta kasuko bisag pugnan nato nga magapanunglo ta sa atong isikataw. Pugnan nato nga makasulti sa dili maayo tungod kay basig maparehat ang Isaiah. Pero ang hitabo ani may igsoon sa pag-ingon ni Isaiah, Ginoo, malaot ko. Kining context may igsoon mo ang panahon na nga si Isaiah gusto magpagamit si Ginoo. Gusto siya nga magpastor. Gusto siya sa ato na lang no. Gusto siya mga lagad si Ginoo, gusto siya magwalis pulong si Ginoo, pero ingon siya, Lord, dili ko tapos tungod kay ako hugaw kog baba. Pag nagpuyo ko sa mga tao nga hugaw baba. Ingon din ang Ginoo, way problema Isaiah. Limpyuhan ta na mong baba karon. Mao na nga ni kunsad ng Ginoo sa iyang kinabuhi. O sa pagkunsad sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi, ang kahugaw nga iyang nasinati mikson na pulihan sa pagabalaan o kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon dahil sa Isaiah, daw di ka ng kinsa may akong ipadala. Ingon din sa Isaiah, ako Ginoo, here I am Lord, send me. Muna may igsoon nga dili ta gamit sa ministry angkod nga palimpyuhan nato atong kinabuhi sa Ginoo. Amin ba? Diha sa atong pag-alagad sa Ginoo may igsoon, dili pwede nato isagol ang sala sa pagpangalagad sa Dios. Dili pwede nga magbagdoy-bagdoy ka sa pag-alagad sa Ginoo. At the same time magpagamit ta sa Ginoo. Kaya nga naman instead nga gamiton ta sa Ginoo, gamiton yung tas atang espiritu may igsoon. Muna nga ingon sa Isaiah, woe unto me. Dapat kita makaingon po sa mga galingon, Lord, alaot ko Ginoo. Kaya ko lang matinuanon sa pag-alagad si Ginoo. Pag-alagad kanimo. Pero salamat sa Ginoo may igsoon, di ba? Ingon ng Ginoo, draw near unto Him, and He will draw nigh unto you. Ang una din ang muduol sa Ginoo, kita dili ang Ginoo may unang muduol sa ato. Mananangan, come unto me, ye who are labor and have heavy laden, and I will give you rest. Kita ang unang muduol sa Ginoo, o ang Ginoo muhatag kanatong kapahulayan nga igsoon. Ikatulo, nga gusto i-mortify sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi mga igsoon. Inordinate affection. Yung sa mga inordinate affection, igsoon, dinhi lang ditson lang ta sa atong dictionary para mag-usabta na to. Refers to love or desire that is excessive. Nag-refer niya sa usa ka tinguha, gugma o tinguha. Kulba din ang gugma nga mag-sobra, mag-sona. Ano nang ingon ni Brian Adam nga, too much love will kill you. If you cannot limit up your mind,
So, di nabot pasabot aning igsoon, no? So, refers to love or desire that is excessive. Muna siya ang inordinate affection, pero kini inordinate affection igsoon nga misdirected out of balance with God's intentions for us. It is when our affection becomes more about ourselves or about our desires and less about what is right and holy. So, kini inordinate affection nga gisgutan din him igsoon, kini nagpasabot sa usa ka gugma og tinguha nga naghingapin. Unya wala man direktohi o wala mabalansi sa unsay gusto sa Ginoo nga hikanato. Kini mahitabo ko ng atong pagbati mahimong mahitungod na lang sa atong kaugalong tinguha o wala hinuon sa tinguha sa pagkabalaan o pagkamatarong. Muna ang inordinate affection. Muna dapat na igsoon, kini atong pagbati, maayo may problema sa atong pagbati, basta kay sa Ginoo, dili sa butang sa kalibutan, dili sa atong tinguha. Oo. Nga ma-neglect na nato ang kabubuton sa Ginoo kay Lord, lami kaayo ang sapatos. Paliton ko ni Lord. Napalit na ka sa sapatos, napalit na nimo sa nina, nalimtan na po nimo Ginoo. Ang nahitabo sa silyo na lang ang iya sa Ginoo. Ingin ba may soon? Dili inana may soon. Ayaw yaga-yaga ang Ginoo. Seek ye first the will of God. Kaya ang Ginoo may isang dili pwede na ito binuangan. God is not mocked, matod pa sa Galatians. Kung unsa ipugas sa tao, anihon sa naniya. Kung yagaan mo paggalagad sa Ginoo manigsoon, yagaan po ka sa Ginoo. Dula-dulaan ka sa Ginoo manigsoon. Pero kung seryoso atong paggalagad sa Ginoo, labaw pang seryoso ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaw pa kaning evil concupiscence maigsoon. Ano yung gisgutan ni sa maog gihapon nga bersikulo. Evil concupiscence. The King James translators use the English phrase evil concupiscence to translate Greek terms of modern version read as evil desires. Ano yung evil concupiscence? Evil concupiscence is evil desires. Paul says that evil desires along with sexual immorality, impurity, and covetousness are earthly. And it should be understood as adulterous at the core. So, kini evil concupiscence may igsoon, evil desires ni. Og, ang kahulugan ni, Paul says that evil desires along with sexual immorality. So, mo evil desire migsoon niya gisagulang pa yung sexual immorality and impurity, kahugawan, o covetousness. Kini kalibutanon o giconsider ni siya nga idolatrous at the core. So, idolatrous ka ng mga evil concupiscence migsoon kung kana siya sa gulang nagkaulag sa tao. Muna migsoon, magtanaw mo diya sa reels, daghan kaayong mga kanang maka-ignite sa kaulag ng mga video migsoon. Hangtod, nga mas ganahan mo din ang tao, nga matawhan man. Kaya daghan man mo, million views man dayon. Ayaw lang yung tao na may tabo sa mga Christian. Hallelujah. Maigsoon, ang kalibutan na ba karon, nag-anam na rabag yung kadautan. Kaya nag-anam naman po gado, walang pagbalik sa Ginoo. Klaro man kayo na, diha sa puno sa Ginoo. Nasa kaulahiang mga adlaw, ang mga tao mahigugmaon na sa ilang kaugalingon. That is evil desires. Kaugalingon. Dili maayo nga tinguha. Dayon kining isa ka term din himigsoon. And evil concupiscence and covetousness.
Covetousness, ano? Isang covetousness. Anyway, covetousness, reprehensible acquisitiveness, insatiable desires for wealth. Kanang dili matagbaw nga tinguha sa bandi. Mano siya ang covetousness. Personified as one of the deadly sins. Deadly sins ang covetousness, may igsoon. Kasi may meaning, laing meaning na extreme greed for material wealth. Sobrang nakadalo sa mga butang, material ng mga butang. Or an envious eagerness to possess something. Grabe kayo ka nga matinghaon nga na ay kanabang sabay din sa ilang envy ng mas masinahon, di ba? Masinahon nga tinguha sa pag-angkol og butang. Mao lang tanang naninguha ka nga wa ka na sina. Pero kanang panguna nga kung sino nga nagpalit og rate nga 7 inches, ako 12 inches si Aaron. Palabuan pag yun. Mangutang pag yun, di pagigkas. Karon lang, tungod lang sa iyang kasina, sa iyang silingan, migsoon. So, ang word covetousness, migsoon. Di kaya na nato, migsoon, nga magastuhan. Nga, hangtod nga, tungod sa itong tinguha, o mga butang sa kalibutan, inalam intawon ta makasimba. Dili na lang intawon ta makaampo sa itong devotion. Dili na lang intawon ta makahala diha sa simbahan. Makasupport sa mga ministry, sa mga missionary work. Kung kang ato lang yun, yung nauna, ang ato lang yung kaugaling election. That is not the will of God. Amen. Number 6, one is malice. Malicious. Ang word ni malice means an intention or desire to cause harm. Kanang malice migsoon, kanang tinguha nimo nga pasakitan nimong tao bisag wala siya sala. Tungod kay naa kay malisyoso. Una, kana bang kontra nimo, kasagaran maabot ng malis kung kontra nimong tao. Di tawhana, o ginigid ang nagkuhan sa akong nagtigba sa akong ano, saging, putol akong saging, hapit na namunga. Bantay gyud ka karon. Kabalos ra gyud ko nimo. Kana man ang word nga malis bigsoon. Malisyoso ang muna-una. Ang malisyoso kung ibutang nimo sa partnership, kanang imong asawa, labo na nang dili kayo mayo. Imong asawa na ika-story dito nga gwapohon nga agoy murag gwapo pag gini sa ako ang tawhanaw. Bantay gyud ka karong gabi iya. Ngano nga mag-istorya ka ano na nga mas gwapo ra pag gina sa ako. Delikado ko dani. Malisyoso. Wala sa tinguha ang dili maayo pero ang imong huna-una gauna migson. Wala delikado sa kaminyoon. Ang tinuod ng migson mas maayo pag maminyo kag pangit nga asawa uban na basta kay dili malisyoso. Kaysa nang gwapa kayo pero bisan ang imong parente silusan pa yun. Oh. Asa ngayon si tinun ako sa una sa wala may mga akong mga kuan sa una nga kanang mga silusan. Salamat putos gini atong mga behan na no. So kita ang migsoon dili ta magmalisyoso. Oo. So maling intention or desire to cause harm as death, bodily injury, or property damage to another through unlawful or wrongful act without justification or excuse. So, wala justification, wala excuse. Imong mga property diha, imong i-damage. Kung may mga tanom diha, panibaso ni mga tanom, wala yun ka, wala rason nga nung imo nang gahimuon. Sa muna ang malis migsoon. Dayon, blasphemy. So din makita nato sa atong text may igsoon. Sa verse 8. Blasphemy. Saying offensive things about God or religion.
Blasphemy can be used for offensive ideas in other areas too. If you're saying something bad about God or taking the Lord's name in vain or questioning a religious institution in any way, you could be accused of blasphemy. Ang blasphemy may igsoon sa ato pang pinulungan Binisaya, isa mo na pag panamas-tamas ba na siya? Kung ibutang na to sa Ginoo, ngalan sa Ginoo, atong panamas-tamasan ang Ginoo. Offensive ideas in other areas, no? Saying something bad about God. Anong main ka nga? Ang Ginoo. Dili na ko mga lagad ni mo, Lord. Bakakon ka, Lord. Wa tubagan nimo akong mapagampo. Imong gimahayan ng Ginoo. Muna yung sa something bad about God. Wala ka kahibalo, nga mas nahibalo ang Ginoo sa imo. Nasuko ka nga, na-crash ka sa motor. Pero wala ka nahibalo, nga sa unahan, dili lang ka makras, mabangga yung ka sa takong sakyanan. Iagi lang kag-crash, para gamay ra imong panguso lang imong masinati. Tungod ka nahibalo ang Ginoo, kung ano sa'yo, anaa sa akong unahan. Kung doon ay mga butang nga di may maayo na hitabo sa atong kinabuhi, doon na na-reason. So, diyan itong reason, dress ko pag nga testimony. Ang pagpanglimbong sa imong isigit ng reason, nili gina maayo. Yan ay reason. Although nga, dili man lagi ito perfect, naman gini pa nang maabot sa atong pagkatawan. Doon ay customer na ako nga, kuhaan ka nang nagpaayo og decoder sa satellite. So, ang gihimo na ko migsoon, tungod kay daot man ang mao nga decoder. Inko, sir, dili na ni madala. Dili na ni madala imo decoder og ayo, sir, kay ang yang PLN nagtuo ko nga kung ayuhon ako ni kanang madamit dyan kay buslutan ko man yung PCB ani kanang yang sani kanang ibutang sa mga pisa beta board ang barinahan ako kay dili maibot ang pisa. Ito madamit dyan sir. Kaya nagtingali ni Mayo. Yung siya nga, ayan na lang na kanang palit na lang kong bago. Pero luwas ako huna-huna, nahibalo ko nga posible nga maayo. Kay, kanang, sa ako huna-huna, wala pa man ako ayuha. So, huna-huna lang ako. Pwede pilitin ni maayo. Basta mayuhon lang ako pag buslot. Kaningon ko nga, sir, kanang, palit na lang para siguro. So, order siya. Niabot ang order. Akong ihatod sa ila. Ngayon, katong iya nga board, ito, nasa ako, kayo, iklimon palugatan niya nga, i-declare naman kung nga di maayo. Sa yung paghunahuna, di na maayo, naayo man ako, migsoon. So, ang lakas ng hunahuna, ako na ni, kaya naayo naman. Kung sa gihimo sa Ginoo, migsoon, butuhon, pabitaw sa Ginoo. Basta, tingako, Lord, nga, wala man eh. Apil pag yun ang isa ka, di ko dire sa kwan, anang akong customer, nga, dito gyapon sa gabalay, sa balay, akong gitistingan. Buto o apil. Pero kung nahibalagon sa hinungdan nga nung nawala ang power, so na-declare ginako silang duha. Ang isa, ginagmala ko na, ang imo ko daot mo apil. Pero wala man to si madaot sa pag-testing na ako, pero sa ikaduhan akong pasok, dito na dayon na daot. Yung kulod, unsa may problema. So, akong pangutan akong kaugalingon, ug naaba ko sakto nga, naaba sakto ang akong kinabuhi. Kung ang Ginoo nga, dili man na maayo mo gihimo. Kung nahibalo ka nga, maayo pa na nimo, unahan sa repair, ug di na gini mamayo, ay pa ka mo-order og bag-o. Muna gibutang sa una-una sa Ginoo sa ako. Yung kulod na, muna akong salalo, saylo alam ko. Pasaylo ko, opo, ang Ginoo, pasaylo man, pero inana may gisuon nga dili pwede nimo binuangan ang Ginoo gisuon kay kung unsa ang imong ipugas anihon na ginanimo kung nga nakasakit pa kay naapil pa hinuon
ang decoder sa akong customer nga maayo nga nadakot po og apil. So, naingon na lang po ko sa isa ka customer nga, sir, ang saan niya nadaot na po na imo ha. Kaya kadto ipataod po niya nga ako sang itistingan. Primero na maayo pa siya primero mga isa ka oras. Pag sunod ako pasok, natingala po ko kay nawala po ang power. Kung asa bang power aning wa mo ta na ako ni hilabti. So, mo igsoon. Kung sa inyo sa Biblia, kung sa imo ipugas mo sa imong mani. Paghimo kag Ginoo sa imong isigataw, ipagsinati ko na sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Muna kita migsoon as Christian, dapat mahibaluta sa pamaagi sa Ginoo. Dapat kabalutang magpaubos tubangan sa Ginoo ug atong i-consider ang atong sayop migsoon aron panalinginan sa Ginoo. Hallelujah. Ang ikawalo ani migsoon filthy communication. Sa mga filthy communication migsoon, hugaw nga communication, pakigistorya. Obscene discourse. Obscene discourse, sa makayong tanong ini si Rodrigo Duterte usahay kanuna siyang biktima ni obscene discourse. Kaya ang iyang mga inistoryahan, mga laway naman. Dishonest talk. May istorya ka o dili tinuod. Bakat ang imong isulti. O nakita naman gyud mga tawo nga kaila nga ganahan gyud siya magsulti bakat. Mahimo-himo lang niya nga istorya ba. Isag di tinuod na ikaw pud nga kanang bag-o pa kapag kasinati sing kinabuhi mo tuo ka pero kami nga nakasinati na di gyud mo tuo kay kasagara sa istorya bakat man. Nya usay iya na pong bawion. Ang baka, kusay po, di na po niya bawion. So, mo na migsuon ang filthy communication na dapat sa dili gusto ta nga maandam atong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo. Biyaan na nato ang mga butang nga migsuon. Kay ang gusto sa Ginoo, patyo na to ang atong kaugalingon sa mga butang nga dili kabubuton sa Ginoo. Aron maandam atong kaugalingon nga inibalik sa Ginoo migsuon. Kitang tanan maapil jud sa rapture migsuon. Hallelujah. So, ikaduha kabahin migsuon. Kanang gingon din ha sa chapter 15 verse 'Anong ingon din ha? Busa mga minahal ko igsuon, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. So, tindog nga lig-on ug dili matarog. Sa English version, unmovable. 1 Corinthians 15:58. Therefore, beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Duha ka description ang gi-describe aning steadfast and unmovable. Ari-haraman ni sila maigsuon. Marag similar ang steadfast. Ang steadfast maigsuon kanang dili gyud ka matarong, nara gyud ka diha. Unmovable mo ra gihapon. Diba? Maura ang meaning. So ikaduha ka puntos maigsuon nga atong hinumduman aron maandam atong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo. We should live an steadfast or unmovable Christian life. Dili matarog. Murag haligi ang konkret ug bisag unsa nimo gango di matarog ni igsuon. Dapat kita nga magkristohanon unmovable ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Not able or intended to be moved. Steadfast resolutely or dutifully, firm and unwavering. Nga na ang unmovable. So, dapat kita nga kristohanon igsuon, dili ta matarog sa ito pag-alagad sa Ginoo. Ang mga problema, mga crisis nga babot sa ato, dili ta matarog. Okay, mao na giingon ni Paul ngadto kang Timothy, be strong in the Lord and the power of His might. Kinahanglan nga maglig-on ta, dili matarog sa ito pag-alagad sa Ginoo. So,
Dili ta dapat ma-discourage sa gagmay mga problema maigsuon. Kay kanang mga problema gitugot na sa Ginoo aron ta maligon, dili aron ta mapukan sa pag-alagad sa Ginoo. Wala may mga problema nga gialaw sa Ginoo para nga mawala ka sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo diha sa Corinthians, dili mohatag ang Ginoo og pagsuway nga dili nato makaya. Kung mohatag ang Ginoo og pagsuway, nahibalo ang Ginoo nga magakaya ta na. So, kining unmovable Christian life, kung saan man nga makabaton ta niini, number 1, kinahanglan ta magkinabuhi sa kinabuhi nga puno sa Espiritu Santo. Sa Spirit-filled Christian life, wala atong aron maangkon nato ning unmovable maigsuon. Matutagingon diha sa verse 50 sa 1 Corinthians 15 verse 50. Now this I said, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ingon pa diha sa atong ibasa nga ang unod og dugo dili makasulod sa gamarian sa Dios. It speaks about our Christian way of life. Ang atong pag-alagad sa Ginoo gidominahan ba sa espiritu o gidominahan ba sa unod? Flesh and blood. Kung nang lagad sa Ginoo nga ang atong Kristohanong kinabuhi dominated, directed by flesh, dili ta makasunod sa kanarian sa Dios. Walang ningon siya nga flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, diha sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not drink with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Dapat na igsuon. Dili unod ang nagdominar kundi ang Espiritus Ginoo. Atong kinabuhi gidominahan sa Espiritus Ginoo. Pag ingon sa Espiritus Ginoo nga ayaw ra buhata kanina maayo, mutuo pud ta. Amen. Dili pwede nga paingon sa Ginoo nga dili na maayo buhaton gyapon nato. Maingon ang tang-as circumstantial lang dili tong nahitabo sa akong kinabuhi. Katong muton nako nga nawala sa bukidnon, may lugar ko nga alod, circumstantial lang tingali, kaya yang hagmanggod ko. No, dili. Walay aksidente, nga nitabo sa Kristohanon, may isuon. Ang tanan, didirektahan na si Ginoo, because the Bible says, the steps of the good man are ordered by the Lord. Ato panay may isuon, ang ato di ay mga lakang, ang ato di ay kinabuhi. Libutan na si Ginoo, may isuon. How to be filled with the Holy Spirit, number 1, get rid of sin. Matod pa diha. Do not drink with wine sa atong text sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ayaw pag-inom og sobrang bino, inunua magpapuno ka sa dalang espiritu. Do not drink with wine implies do not indulge in vices. Kana ko nang nga ayaw pag-inom og bino, ayaw pag kuan sa bisyo, ayaw pag-apil-apil sa bisyo. Dili pwede nga Kristohanon ta nga sige lang hapon ang inom. Maingon din tas pastor nga, kuan man pastor kanang di man ko na pwede ra mo inom mas dili lang sobra. Justification dayon. Pero ang inuman na to migsuon nga wala makasakasa ikanapo kang ang di siya magsugod sa unang ang. Kita pa kung tao migsuon nga niabot sa taas law mo agi unang ang wala. Ang sala nga gamay mo na sinugdan sa sala nga dako. Amen. Nga sugdan man gid sa gamay. Kana mangawat bita pag piso sa imong mama, 5 pesos, madugay ana 1,000 na ikawaton nimo. Ngana man na. Kana mangawat ka og saging sa imong ang silingan nga nang imong kuhiton ng tulo ka buk hinog, ay nahinog na. Madugay isa na gid kapunuan ang pilayon na. Pero naman, ang salang gamay, matod pa, mutakob na siya, maigson, kay contaminated na siya. Triple W. Triple W sa dapat nato nga bantayan na binas mga lalaki. One woman and wealth. Bantayan na nato. Wine. Woman, wala na ko anong wine, pastor, kaya di na ko, nadawbi karon sa babae. Pag makita ni mo sa babae nga, sexy.
Mubalik din kasi mo pagkabatanon. Kanya, wala na ko ng siksi. Gabi ako, mayroon nga, may kwarta o sa kamilyon. Pero na ko ipangayoon sa imo. Ina na ba? Datungan ka? Tungan. Ay, tungod na sa kwarta mixon. The love of money is the root of all evil. Doon na pa itulo ka, G. Gold and glory. Huwag na naghapon ng girl. Napoy gold. Huwag ang labaw na gid-anon migson delikado ng glory. Wala na kuha ng girl, wala na kuha ng gold. Huwag ang glory. Ako na good me. Ang akong simbahan sa kamilyon ang mundo. Kamo, napulo ulam mo kabuo. Wa pag-iklaro. Nga kanang ubang pastor magwali bitaw sa social media nga kanunay panaway sa mga pastor nga gamay ra membro. Di jud ko lang maminaw ana. Ang ingon sa Ginoo, we should be faithful on the little things. And God will entrust you big things. Wala man maingon ang Ginoo nga you will be faithful on big things. Diba, ang una yung ginusinod, kinahal mag-faithful kas gamay mga butang, aron pialan kas dagkong mga butang. Ang issue na migson is faithfulness. Dili ang issue ng didakon, kundi faithfulness. No, dito sa langit may igsoon. Dili mo ingon ang Ginoo nga, pastor, daghan kay kang mimbo, dinhi ka sa pinakamaayong alingkuran, dili sa ginharian. Asa magkakita sa Biblia may igsoon. Huwag ka mahibalo nga pwede luwason sa Ginoo ang tibok kalibutan, pinaagi lamang sa usa ka tawo. Kung gusto niya. Ang atong abilidad na igsoon, gihatagan na sa Ginoo, specific na ability nga makaya ra nimo, maigsoon di ka pwede nga mabuhat sa butang nga di nimo makaya. Or otherwise, ma-exhausted ka o mamatay ka. Ang bata, palugduhan na ng isa kasako, makaya ba na niya? Hindi na niya makaya, migsoon. Kita nga dili makakaya sa dagkong butang, di ta mangandog dagkong mga butang, kay kung mahimo tabo na nga, pangandoyon mo, bisag di mo mahimo. Nakasala ka, hinuon, at ubangan sa Ginoo. Kay, mangita naman kag pamaagi, nga, dili na hinong kamubuton sa Ginoo. Agos tayo ka madaghan mo mibro, hatag kag bugas, sige, manghatag ng bugas dire. Kada Domingo, hatagan mo, tag sa kilo, hatagan mo kwarta, para manimbang sila. Ang hitabo, nanimba sila tungod sa bugas, dili tungod sa presensya sa Ginoo. Dili na kamubuto sa Ginoo, migsoon. Dili gusto sa Ginoo nga magsaligtas sa atong isig katao. Gusto sa Ginoo, siya lang din ang atong saligan sa panahon sa atong kabatuon. Hallelujah. So, kung naman ito diha migsoon, sa Ephesians chapter 5, verse 18. Nag-ingon din ayaw ka mo, paghubog-hubog kayo, makadawat lamang kinikinin nyo, tinga, hinuon ninyo, na mapuno ka mo sa Espiritu. O sa inyong pagsinultian ay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno, o mga balaang awit, awiti og ganin niyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Hallelujah. Live a worshiping life. Kung sa Ginoo diha, awiti ang Ginoo, daygang Ginoo, diha sa mga balaan nga mga awit. More about holy kanang music. Diba? Ang dapat ginato kanunay paminamig, kanang mga music nga sa Ginoo. Kanang music sa kalibutan, dili ta pwede nga mas daghan ang panahon na tumaminaw sa music sa kalibutan. Kaya ang music sa kalibutan migsoon, kung tan-aw niyo daghan kayo mga black masking ana nga worship of the devil. Katong Hotel California, katong uban pang mga kanta, nga di ayon, ibalihon nila ang tape, nagdahil sila sa mga yawa, mga igsoon. Debe, kung kikatistuhan nun tayo, nagsigit ang kanta na, di ang espiritu siya umusuod sa ato. Una nga tingala ta nga di na tagadhan magsimba, di na tagadhan magampo, di na tagadhan magdive, dry kayo atong pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay ang daw tang espiritu ni sulod na sa kinabuhi.
Amen. May diha nga kinahanglan gamit ang mga himno, mga balaang mga alawiton aron sa pagdayon sa Ginoo aron kita mapuno sa Espiritu Santo mga igsuon. Hallelujah. Una na may igsoon. Kung sa giingon diha sa Psalms 100, verse 1 to 5. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Now, kini may igsoon, dili na bagid gusto lagi ng uban, lagi ng mga gustuhanon na ng mga drum, kuno kay diskuhan kuno ang simbahan. Ala tong igagaw ni Tata. Yan siya nga. Lalo man na ang iyong simbahan nga na may mga drum, o man mo na nag-disco. O, yan na may mga kumbo. May igsoon, why problema, basta kayang Ginoo may itong idayag di anyawa. Amen. Kaya rin diha, make a joyful noise unto the Lord. Kung saan man ang joyful noise ni igsoon, saan lang noise? Nasabtan to na, kung saan ang kasaba. Baba na noise na hilom. Kaya may uban nga mga kastuhan mo minsan, wala na inyo simba diha. Para na sa kuwan, pamulag diskuhan niyo simbahan. Naigsoon, ang Ginoo mo tag-iyas noise. Kung saan naghihimo sa mga Israelita sa dihang ilang gilibutan ang Jericho nigsoon, naghimo sila noise unto the Lord. Kasaba diha sa Ginoo. Kay gusto sa Ginoo ang magkastuhan, magsaba-saba diha sa pagdaig sa Dios. Hallelujah. Alam mo, hilom-hilom lang kita. Isag lami na kayo iday, hilom-hilom lang ta kay kuan. Pugnan na to niya itong pagbati. Hindi mapugnan ang pagbati sa pag-alagad sa Ginoo soon. Amen. Ingon kita itong instruction ni Pastor. Kung kuan, mapanalinan mo, ayaw, challenge mo ko ni, kung tanaw na to, makaya mo ninyo. Kung dahil panalangin mo ni, sa pulong sige, ayaw mo nito yung imen ha. Kaya kung maingon gali mag-imen, kanang nato isaad nga banig sa inyo. Di lang mo yung imen. Oh. Hilo mga mataw. Basta maingon mo yung imen, na di mo matagag banig. Agoy katong tao nga diha nga awag banig. Mutuo ba mo ang Ginoo maayo? Amen! Bahala mo banig. Bahala mo banig. Amen yun. Kaya dili gudi mapugnan ang iyang kalipas pag-alagad sa Ginoo. Muna nagsoon nga dili mo pwede pugnan ang kalipas pag-alagad sa Ginoo. Muna na yan po sa make a joyful noise unto the Lord, all you lands, serve the Lord with gladness. Ang kalipay maigsoon mao gina ang gasolina sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dili gyud ta moabot sa unahan ko ta gasolina maigsoon. Muna kung malagad sa Ginoo nya sige tag magulanon, puno tas problema kay way kwarta atong bulsa. O dili na pwede maigsoon. Kaya ang kwarta, maabot na, basta malipayon ng kang lagad sa Ginoo. Hallelujah. Kaya nanag-isa na sa Ginoo, God will supply all our needs according to His riches. Kung nagtuo ka, igsoon nga sa pian ay mong Ginoo, supplyan ka sa Ginoo. Pero kung nagtuo ka nga, pobre ay mong Ginoo, di po ka supplyan sa Ginoo. Kung sa pag-supply sa Ginoo, pobre man siya. Amen. Salamat na lang atong Ginoo sa pian, igsoon. Kinsa may pinakasapian karon sa kalibutan. Oh. Kana si kuan si di na isa kanang naghimo og kuan kanang madto kang Mars. Oh. Tapi antas Ginoo niya ay. Elon Musk. Portahan mo kana siya kayo kay grabe mo na ka bright. Hallelujah. So mana magsoon. Pag last na lang ni, worship the Lord through thanksgiving. Diya sa verse 20. Ayun siya. Sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga amahan tungod sa tanang mga butang. Mga igsuon, dili pwede nga magpasalamat natin sa Ginoo sa mga maayong butang, pero sa di maayong butang kita magpasalamat. Kana bitong daghan tag problema nya magmugutan di ta makaampos Ginoo. Dili na makapasalamat sa Ginoo. Dili na.
Bahala din magkinaon sa Lord. Salamat. Salamat Ginoo. Ano yung mga problema nga ako na sinati karon. Kaya pag-ingon ni Tata nga di ko uban sa Cagayan. Tingnan pa na ko siya. Di ka mo uban. Munong kong pastor sa kabuhan. Resign ko. Tingnan nawag ko kutro. Uban kas Cagayan di. Uban ta. Hadlok man mo resign ko sa kabuhan. Kaya lang ako lang yung magto ito. No, nyamingan mo dito sila nga man ng misis. Alam mo yun ko nga, tuwa sila ang laki. Samot na, nakukublima. Nalang uban mo siya. Hallelujah. Oh. So yan ay kanana. Di pagod ka mo ato, hatagan kag titi, bakan pot, pakanon pa ka, paisnakon pa ka, patulugon pa ka gotel. Kinsa man ang ministrihan, isang makahimo ano? Oh. Ang imo na lang yung presensya, mga imong gastuan na, kahagot na lang yun. Muna bigsoon nga maayong Ginoo. Pilit na magluya-luya bigsoon. Because the Lord is coming soon. Pwede ugma, pwede sunod adlaw. Oh. So, hinaot ko bigsoon nga mandam na itong kagalingon sa pagbalik sa Ginoo. Mga lagad na tangam tindanon bigsoon. Hallelujah. Kaya kung di ta matidaanon, magamay na kasigi din he. Aton man, sinima nilang kabuok. Na ako, naluluga din himaw-minaw sa kagaling wali. At ayun tamay igsoon na magkaluya-luya. So, ang Ginoo magapanalangin sa mga mensahe o at